Okay, hello, good day sa'yo, Taurus. So, magandang araw po sa inyong lahat. At marami pong salamat sa nagsusubscribe. At ngayon po nakapa-upload ulit tayo para sa iyong February 15 hanggang katapusan to, nak. No? So, titingnan natin ang energy mo kung anong paparating sa'yo. So, magsimula na tayo, no? Pengi pong akong like and hype dyan. See what's going on sa iyong energy, sa pag-ibig. So, kung may oras pa po tayo, titingnan natin din ang iyong karera, no? Tingnan natin ang iyong energy sa pag-ibig, Taurus. For Taurus. Oh, your twin flame is coming towards you, Taurus. Oh, meron tayong nakikitang union and connections dito. Yin yang balance. Pa rin tayo ng angel whisper sa'yo, no? Whisper para kay Taurus. Wow! So, mamaya tingnan natin itong 14-14 kasi may ano rin siya, meron affirmation. Okay, so tignan natin kung ano binigay sa'yo. Oh, may separations, pero may union. Sa iba naman is may union ng twin flame. Meron din sigurong separations, no? Sa iba, no? Meron tayong nakakaramdam ng sadness or bitterness. Siguro it's happening na siguro ang pag-aaway ngayon. Pero he's thinking about you at namimiss ka niya, no? Siguro kaka-separate lang. Okay, so tingnan pa natin. Kaka-separate nyo ba? O may konting, may konting away kayo or argumento? No? Ano pa po ang paparating kay Taurus? Taurus? Ayan, magkakaayos din. Have faith. Love is coming sa'yo. Kahit na may separations ka, maybe ang twin flame mo paparating sa'yo. At may mag-i-invite sa'yo, no? Someone is inviting you. A surprise invitations na in love sa'yo to. Maybe parang love at first sight. Expect some invitations, no? Dahil ito para sa ito pinana ni Cupido, no? Yan, so tignan pa natin. Let's see anong feeling ng persons niya. Akunin muna natin 'to. What else? Ano pa ang paparating kay Taurus? Ano pa po ba ang paparating kay Taurus? Ano pa ang paparating kay Taurus? Oh, merong healing family issue, no? May magkakaayos na pamilya na ngayon parang maayos na rin ang yung love life, parang one cause din ng inyong puro separations, family. Sabihin natin yung pamilya at pamilya niyo medyo may hindi magandang pagkakaunawaan, nag-aaway ang both families na naapektuhan ang inyong relation. Pero maaayos daw, yung February maayos ang lahat. Or ano pa po ang paparating, kakaroon ng yan. Ayan nga talagang somebody na merong na-inlove sa'yo, merong mag-i-invite sa'yo. Actually, tinitingnan ka na nito sa social media mo, sinesearch ka na. Parang he is very interested sa all about you, no? Hinahanap ka niya, yung kumbaga, gumagawa siya ng paraan para makilala ka niya lalo, no? Ayan, nagtatatanong siya sa mga kaibigan. So, meron kang secret admirer. Tignan naman natin kung anong feeling ng persons mo sa'yo, the persons on your mind. Para po kay Taurus, ano pong feeling ng kanyang persons? Kung feeling ng kanyang person. Pang page swords. What else coming? Bagsak. Pang 9 of Pentacles. The 5 of dito. Tell us more.
Swords and ang persons, ang feeling persons kitang kita. Nine of Pentacles. Parang nakikita mo, ang combinations dito parang may high admiration siya sa'yo. Pero may konting ego tayong nakikita rito. Sabihin din natin, meron ding complicated mental, parang yung utak niya, nag-acrobat, nahahalo yung ego. Maski gustong-gusto ka niya, maski admire na admire ka niya. Pero nakikita niya ang kahalagahan mo. Pero nga, may power dynamic tayo dito nakikita. So, ang current feeling niya sa'yo dito, nakikita niya ang high value mo and you are very independent and parang feeling niya kumpletong-kumpleto ka, package deal ka rito. Nakikita niya na parang ikaw yung hindi mo kailangan ng kahit sino man. Parang hindi mo kailangan ng kahit sino man para mabuhay, para maging happy, para maging successful. Yun yung nakikita niya sa'yo na parang very incredibly attractive. Pero also rin may pagka-intimidating din sa'yo na nakikita niya. Pero ang ano dito is you are very total package sa mata niya. Very poised ka, beautiful, at saka self-sufficient. Yan yung gusto niya, yan yung ina-admire niya sa'yo. Kung makikita mo, no, yung pure joy at clarity rito, yung the sun, ito yung best card sa vibes, no, na ito yung ibig sabihin, pag magkasama kayo, parang tingin niya is may shot siya ng vitamin D. Ano? He feels very warm, optimism, at saka parang nakikita niya ang clarity, ang liwanag, ang kasiyahan. Ang totoong nag-e-enjoy siya na kasama ka niya. Yung presence mo talagang gustong-gusto niya, no? And parang tingin niya, you are sa literal, no? Parang tingin niya ikaw yung nagbibigay liwanag sa kanya rito. Ayan, I hope all naman, Taurus. Pero ito, may conflict card tayo, the Five of Swords dito. Ito sinasabi ko, nag-acrobat ang utak niya, no? Siguro na rin sa pride, or sabihin natin, medyo trickery ang energy ng Five of Swords dito, no? So, kahit sabihin mo warm at sun, medyo sabihin natin, yung init ng sun dito, at saka itong Five of Swords dito, ito yung parang pagiging defensive at saka merong competitive edge. Andi dito ang ego factor. No? Parang he feel na kailangan na, parang tingin niya kailangan niyang manalo, parang kailangan mapasa kanya ka. Na mapanalo ka niya. Yung affections mo, o kailangan niyang i-prove ang sarili niya para sa'yo. Yun yung parang naano siya. Medyo naano siya. Paano ko ba gagawin yan? Gusto ko siyang mapanalo, gusto ko siyang mapasagot, pero paano ba yan? Because he think highly of you, eh, no? So, ang past frictions na nakikita natin dito, kumbaga, kung some of you siguro may konting argument late. Parang feeling niya na kailangan niyang manalo at all cost mentality. Kasi nga, siguro because of the ego nga niya eh. Dahil he think highly of you. Kasi syempre, sabi natin, gusto niyang mapanalo. Parang, pero medyo may feeling bit of, ano dito, defeat siya. Dahil nga sa pagiging independence mo. May konting internal struggle tayo na nakikita rito, no? Sabihin natin, sinusubukan niya ma-conquer ang feelings mo. Dahil nga may Nine of Pentacles. Parang feeling niya, gusto siyang mag-control sa'yo. No? In a fact na, ganyan, he think highly of you. Pero ayaw niyang ibabadi na, gusto niya siya yung siya yung sa'yo, mag-control, parang ganon. No? Parang tingin mo rito, no? He thinks the world of you, kung makita mo, ang mundo niya rito, itong Sun, at saka itong Nine of Pentacles. No? Ito yung world mo eh. Pero siya yung dealing with his ego right now. Pero ang sa kanya is ego based, ano siya, kumbaga hindi siya magpapatalo.
Kasi nga nakikita niya na ikaw yung premyo. Pero nagwo-worry din siya kung mapapasagot ka niya o kung mapapanalo ka niya o kung makokontrol ka niya. Parang 'yan ang conflict ng Five of Swords. Parang tingin niya nanlilit siya sa sarili niya because nga sa independence mo, sa pagiging Nine of Pentacles. Pero he admitted na masaya siya kapag kasama ka niya. Very proud of you. Nakukuha mo? So, ka-clarify natin itong Five of Swords. Yung Five of Swords na-clarify ng King of Swords, High Priest. The King of Swords, ito yung sabihin natin, very specific picture na ang Five of Swords, ito yung about sa pag-aaway. Traditional sense to, ito yung mental power struggle na sinasabi na nangyayari behind the scene. No? So, itong tatlong card na to, bakit nag-explain dito sa win at all cost or pagiging defensive energy niya. O, siguro, because nga of ego din, no? Kampo ako, ha, wait. Because nga dito sa ego, no? So, pero ang makikita mo, ang strategy ng King of Swords dito, sinusubukan niya maging hyper-rational. Instead, just feeling na parang, his feeling na parang, ang itong sana to makes him want to do. Parang sabihin natin, he's analyzing the situations. Parang chess game sa kanya. And yung emotions niya, he's keeping his emotions under a tight lid and observing you. Inoobserbahan ka niya. Kung ubra bang style niya. Kung mapapanalo ka ba niya. Very critical, very sharp eye kanyang inoobserbahan. Dahil gusto niya, he wanted to make sure na meron siyang upper hand, may next move siya, no? Bago siya gumawa ng moves sa'yo, no? Bago siya makipag-collaborate. Nakikita mo, clarify din ang Five of Swords dito ng High Priestess. So, makikita mo, there's a lot, marami siyang hindi sinasabi sa'yo. Kasi nga, he's playing his card extremely close sa kanyang chess eh. So, sabihin natin na tinetest din niya ang intuitions mo rito, no? Or sabihin natin, nagiintay siya na i-rebuild mo. Nagiintay siya na ikaw mag-break ng silent. Nagiintay siya na ikaw ang makipag-communicate mismo. Maghihintay ka kung naghihintay siya kung uubra nga yung style niya. Halimbawa, no? Halimbawa, sinilent ka nito. Pero nakikita niya mga post mo, selos na selos siya. Andyan yung pinapanood niya yung mga video mo, yung talagang nakapokus siya din sa mga story mo, no? Sa mga social media mo. So medyo nakikita natin din dito. Na pero gusto niya ikaw ang ikaw yung nag-break siya ng silent. Kumbaga strategy niya, halimbawa kung nag-keep quiet siya recently. Strategy niya lang 'yon. Kasi there's something going on sa kanyang mental energy. Parang sa kanyang parang tingin niya hindi niya kaya. But he is trying his best kaya nag-oobserba siya. Nakukuha mo? So, sabihin natin na tinetest niya ang intuitions mo. Inaantay niya na mag-reveal ka pa sa kanya. Kaya wag ka muna magpo-post ng mga social media mo. Hayaan mo siya ang mag-break ng silence. Hayaan mo siyang magkumilos. Hayaan mo siyang mag-pursue. No? Parang ganon. Pero ikaw pa rin ang magde-decide. Kumbaga sabihin natin, that he feels very deep connections kayong dalawa. Alam niyang na ramdam niya na soulmate kanya, soulmate. Ramdam niya yan na soulmate connections kayong dalawa. Pero pinipili niyang maging silent at very mysterious. Para nga makita niya ang reactions mo, para hindi siya magkamali. Nag-iingat lang din siya. Natatakot siya na baka may fear of loss, na may fear of rejection siya eh. No? So medyo mental stand-up siya na. So kung makikita mo ang Three of Pentacles, yung collaborations. Ang Five of Swords dito, isang direct na parang isang specific goal na kung paano magtayo kayo ng foundations. Iniisip niya paano kayo magtayo ng foundation. This is about teamwork ang Three of Pentacles dito. So, kumbaga, merong competitive or defensive energy rin tayo nakikita dito sa Five of Swords clarify dito. So, talagang nag-iisip siya kung paano siya makikipag-collaborate sa'yo. At
kung paano siya magiging fit sa status quo mo. Isang independent na kaya mong mabuhay nang wala siya, parang gano'n. He admitted that, eh. Kita niya yung pagiging stable mo, pagiging well-established mo. Parang tingin niya, siguro nakikita niya yung social media mo, nag-e-enjoy ka maski naka-silent siya, 'no? Kumbaga iniisip niya kung papaano mag-collaborate na hindi niya na hindi natatapakan din ang sense of losing na parang hindi siya yung para yung parang sabihin natin na hindi natatapakan ang kanyang ego or pride, 'no? Dahil siyempre ganyan ang style niya. So kung makikita mo ang big picture dito, parang tug of war, 'no, between logic at saka mystery. Parang ginagamit niya ang King of Swords dito para maging stay detached at maging High Priestess, para maging quiet. Dahil nga ano, gusto niya ngang ma-figure kung papaano makipag-collaborate sa'yo, eh, kung papaano kanya mapapanalo, kung papaano kanya makokontrol, 'no? Dahil isa kang self-sufficient na tao, he thinks highly of you, 'no? Parang yung pride niya din na parang ayaw din tapakan. Parang gusto kanyang makontrol. So, nakikita mo dito na medyo nag-overthinking siya dito, yung power dynamic na nakikita. Because he wants the end result na maging solid din ang inyong partnership. Gusto niya maging solid din na ang inyong partnership pero na hindi na ano yung mukha siyang tanga, na hindi siya yung magmumukhang tanga. Kumbaga, gusto niyang balansehin na patas kayo, parang gano'n. Ayaw niya na parang ipakita rin na matatalo siya sa game na 'to in the process, 'no? So, nakikita mo rito, medyo nag-overthinking siya. Overthinking sa power dynamic dahil nga gusto niya yung end result is magkaroon kayo ng solid foundation because yung persons mo love na love ka, no, Taurus. So, he wanted to get even with you. Although na nakikita niya pagiging self-sufficient. Nakukuha mo? Siya, ganyan lang siya, pero he's trying his best, no? So, kung makikita mo, napakaganda rin, no? May maganda rin siyang intent. Parang, syempre, yung ego din, so, gusto niyang ipatas yung sarili niya sa'yo. Gusto niyang i-level up din ang sarili niya para makasabay sa'yo. Nakuha mo? So, ang next action siya na nakikita natin dito is the Page of Swords. So, ito yung ang next actions niya. Ito yung yan, nag-spy nga. Kagaya sinabi ko sa'yo, he keep on spying your story, ang yung social media. Pero ano, parang nakikita mo rin dito, parang nagkakaroon ng transition from a place of regret at sadness to a positions where he feels he need to take charge. So, kailangan niya rin mag-take charge. So, nakikita niya rin na kailangan niya rin madaliin. Baka may makaano pa sa yung iba. Parang ganun. Baka may mauna pang iba. So, kailangan niya na he wanted to break that silence. So, makikita mo, andito ang kanyang next action sa'yo, ang Page of Swords. So, mag-expect ka ng observations or indirect communications, no? Parang he is really lurking at sinecheck ang mga social media mo. Or sabihin natin, nagtatatanong din siya sa ano, sa mga friends mo about you or sabihin natin nagse-send siya ng text and medyo parang feel a little bit interrogations or matanong to prove something. And he's gathering some intel. Nagagather siya talaga ng resources kasi nga para magamit niya tong sa Five of Swords sa'yo para magpantay kayong dalawa, no? So that's validate na tama yan ang next action. So, because gusto niya nga na manalo siya. Bago rin siya sumugod sa gera, hinahanda din niya, no, bago siya sumugod sa'yo, bago siya magtapat sa'yo, bago siya magsalita sa'yo, bago siya mag-commit, no? So, very curious siya. So, expect some, ano, no, some proposal or let's say, approach kanya na, sige, magsama na tayo, ready na ako. O, di ba? Ayan, nag-break siya ng silence. Naingayan siya sa pagiging silence yung dalawa. Nakikita story mo, nag-enjoy siya, samantala siya, nag-iisip siya ng strategy kung paano kanya mapares kayo mag-level, no? Siya pa rito, no? Medyo may pagka-defensive din. Kung magko-communicate siya, medyo sharp and a little bit
defensive siya kasi nga medyo ma-pride din siya. Kasi nga gusto niyang maging patas kayong dalawa para maging at least na hindi na ano yung pero may maganda siyang para hindi naman nakakahiya, 'no? Gusto kanya kasi parang naisip niya, gusto kita sa future, ang taas-taas lang status quo mo, so I need na mag-upgrade parang gano'n, 'no? Kung nakikita mo andito naka-stuck siya, he is currently on a stock, naka-focus siya sa mga cup na natumba rito. Parang tingin niya, what went wrong or parang kung anong kulang sa kanya. Medyo naka-focus siya sa things na nawala or sabihin natin na medyo siya may nakaraan siya na kaya siya nag-iingat din. Kaya gusto naniniguro din siya, 'no? Tumingin lang siya sa likod, may nakatayo pa dito, 'no, na there's still hope. Pero that is the current energy niya na parang 'pagka ngayon, ganito, medyo bago siya siguro mag-reach sa fully, kailangan niyang may makita siya na parang meron pang nakatayo, there's still hope. So parang naaano rin siya, 'no, parang makikita mo yung insecurity, parang baka mawala ka, nag-iisip baka kaya. So, medyo nakasit siya sa disappointment. So ito yung ang next actions niya na medyo sabihin natin might be preceded sa period of silent muna. Talagang may silent, so wag kang magtaka, that is how to process the things sa kanya. Kumbaga kasi parang nagduluksa siya sa spilled wine dito. O siguro ito yung may past argument kayo. Something wrong tapos sinilent mo siya, no? So naka-focus siya. O sabihin natin may miss opportunity siya. Sabihin natin meron siyang he might even try to use a little bit of guilt trip din, no? Or sabihin natin sad energy vibe na when he finally speak to you then, no? Pero ang nakikita mo dito, he's stepping on his authority, no? Is Taurus. Kasi itong Emperor, this is a boss move eh. After ng pag-spy niya dito sa iyo ng page of ng page of swords. Nagmo-move siya sa Emperor. Ayan. So, he will eventually rin magre-establish siya ng contact with a very firm. Ayan yung structured approach. Yung Emperor kasi hindi nag-ask yan sa permission. He set the terms. Kasi yan ang gusto niya talagang mangyari eh. At least ma-hold ka rin niya, ma-control ka niya. Dahil gusto niya magkaroon kayo ng solid foundation. So, he will try to define the relationship at mag-set siya ng rules. So, makikita mo rin, he will move from being emotional and he said to being very decisive and protective sa'yo. Mararamdaman mo yan. So, kumbaga, babangon siya, no? Through this, no? Titingin din siya, kumbaga, he will realize na pwede pa. So, gusto niya maging emperor sa'yo. Gusto niyang maging siya yung mag-build ng kingdom kasama kanya. So, i-reclaim niya ang power niya, no? Taurus, sa buhay mo. Pag-aaway, he will break the silence. Tapusin niya ng away. And parang papakita niya na kaya niyang maging stable provider sa'yo or maging leader sa'yo. No? So, kung makikita mo rito, he is going to watch you from a distance. Pero may pagka-feeling sorry siya sa sarili niya dahil nga sa disargument ninyo or sa pag-aaway ninyo, kaya nagkaroon kayo ng silent energy separations. Kaya nakikita na natin kung saan nanggagaling ang separations, no? So, makikita mo, is actually physically moved towards na maging authoritative siya, no? Trying to go na from feeling being small to feeling control again. He will get back on track, wag ka mag-alala. Kasi na-heal na eh, no? Patuloy si Cupido naggagabay sa inyo.
trying to go from feeling small and then to take over the relationship again. So, mag-expect ka na magre-reach out sa'yo na medyo with a tone that says na parang napag-isip-isipan ko about this, no, yung pagiging logical din. Makikita mo rin yung pagiging maturity niya, no? Ng pagbabago na makikita mo. So, parang i-explain niya kung paano tayo mag-move forward. It's gonna be less romantic kasi nga he's coming to you being the emperor eh. It's gonna be less romantic. Sabi natin, hindi may apology pero hindi gaano romantic. Pero medyo may pagka-territorial reclamation. Ipapakita niya na I can lead you, I can protect you. No? Parang ganon. I could be your knight and shining armor. Ako ang boss, parang ganon ang approach niya sa'yo. Eh, di ba gusto natin yan? Okay? So, napakaganda ng story dito ng enlightenment sa persons mo, no? So, some of you, you're dealing with your twin flame. So, ito yung nakita natin, ang separation. No? May argument tayong nakita rito sa inyong dalawa. So, the Cupid still, some of you na mga, ano pa, no? Yung mga single, someone is coming to you na ganito ang energy na mangyayari. No? Merong ding healing family issue. At yan, some of you talaga may nagre-research, may nag-i-espiya sa inyo, lalo na kung sino kayo, somebody is very interested sa iyo. Okay, Taurus. So, kita mo, ito yung ano mo, ito yung iyong angel whisper. 14 possibilities. Sabi rito, building strong foundations. Ayan guys, building strong foundations. Ayan ang emperor duty. So, expect mo na binabalidate ng angel whisper ang plano sa'yo ng persons mo, ang intention sa'yo ng persons mo to build a strong foundation. So, itong sabi sa'yo ng angel whisper, no? Kinikilabutan ako. So, may chicken, chicken skin. Okay? So, ayan, no? So, building a strong foundations daw, ang sabi sa'yo ng angel, create stability and welcome in possibility. So all possibility exists and are amplified when gratitude is felt for the foundations that are in place. So ngayon pa lang, be grateful sa plano na to because you are about to kumbaga sabihin natin, you are moving, you are aligning talaga to your persons. Kumbaga, you are attracting this love, no, Taurus? Because you deserve this love. Because the Cupid arrow strike, no? So, ito yung affirmations na para sa'yo. I am grateful for all that is and all that will be. You could follow me, no? So, ang affirmation sa'yo, I am grateful for all that is and all that will be. I trust in the possibility of what I desire or something greater. Ayan. So, this really meant for you, Taurus. A very beautiful angel whispered to you. So, expect you are building a foundations in this person. No? So, maganda after ng separations or sabihin natin after ng silence, that silence sa persons mo, nagkaroon ng magandang ano yan, no? Nagkaroon siya ng clarity, nagkaroon siya ng enlightenment, no? So, your persons love you so much. And he will try his best to build a strong foundation sa inyo na kagaya ng emperor. Yan siya, gumagawa ng sarili ninyong kingdom, no? Magiging strong, na hindi magigiba, no? Yan. So, marami pong salamat. Pengin naman pong hype po sa inyong mga cellphone at like din po. Marami rin pong salamat sa mga nag-subscribe at sa mga nag-share po ng ating video. Thank you so much. And sa patuloy po na pagtangkilik sa Happy Angel Reading at understanding, no? Medyo matagal din po tayo hindi nakapag-upload. So, marami pong salamat and we'll see again po sa ating next upload. Thank you po and God bless you. And I love you, Taurus. And also to my member who is Taurus, no? I'm planning to have a live kasi medyo inaano ko pa po ang aking boses, no? Okay, thank you so much and God bless you po. Thank you. I love you all. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out?
A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with